unang balita sa umagang ito. Pambansang kamao, Manny Pacquiao, naka one-on-one ni Chino Trinidad. Nagsalita tungkol sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Pac-Man, pinaghahandaan na ang weigh-in para sa laban nila ni Timothy Bradley. Sanggol na isinilang sa loob ng LRT, maayos na ang lagay sa PGH. Salpukan ng motorsiklo at SUV sa Pasay. Rider tumilapon sa hood ng SUV bago bumagsak sa kalsada. 9 na taong gulang na babae sa Cebu City na gang-rape umano ng 5 lalaking may edad 12 hanggang 15 anyos. Panluloob sa isang tahanan sa Marikina Heights sa lungsod ng Marikina, huli sa CCTV. Sa one-on-one exclusive interview, Senadora Miriam Defensor Santiago, sinabing may kapalit daw na pondo ang boto para sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. At Marian Rivera, tumulak patungong Canada para sa GMA Pinoy TV kung saan makakasama niya ang kasintahang si Dingdong Dantes. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Narito na mga unang balita. Nagpapalakas po sa Philippine General Hospital ang babaeng napaanak sa LRT kahapon at ang kanyang sanggol na babae. Kapwa mabuti ang lagay ng mag-ina. Narito ang report ni JP Soriano. Isang buntis na pasaherong napaanak sa loob mismo ng tren ang nagmamadaling pinuntahan ng mga tauhang ito ng LRT. Sa pagitan ng Libertad at Hilpuyat Station inabutan ng panganganak ang ina, pero sa Pedro Hill Station na tumigil ang northbound train. Pagbukas ng bagon, inilabas na sakay ng stretcher ang pasaherong kinilalang si Angel Hutba kasama ang bagong silang niyang baby girl. Inalalayan sila ng mga pulis at tauhan ng LRT habang kasunod ang live-in partner ng nanganak na pasahero. Pagbaba doon sir, sinalubong namin yung nanganak tapos nilagay namin sa stretcher. Unluckily, buhay yung bata. Masigla naman? Masigla naman sir. Kabuanan na kaya papunta raw sana ng Fabella Hospital ang mag-live-in nang biglang pumutok ang panubigan ni Angel. Nag-text sa akin na sumasakit na raw. Pero kala ko makakarating pa sa sa pamilya. Yun, doon talaga lumabas. Isang naka-duty guard ang nagtawag kung may doktor o nurse sa mga pasahero ng tren. And then it turned out meron yatang nursing student at saka isang nurse talaga, registered nurse. So sila yung tumulong na paanakin yung ating pasahero. Agad idiniretso sa Philippine General Hospital ang mag-ina na kapwa malusog at maayos na ang lagay. Liberty raw ang isa sa mga pinagpipiliang pangalan na mag-live-in dahil sa libertad, isinilang ang bata. Bago nito, may inabutan na rin ng panganganak sa Pedro Hill Station noong taong 2010 na papunta rin sana sa Fabella Hospital. Patakaran naman daw ng LRT na kapag buntis at senior citizen ang pasahero, otomatikong sa pinakaunang bagon sila ng tren isasakay. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Samantala, ayon sa United Nations Population Fund, 11 babae kada araw ang namamatay habang nanganganak sa Pilipinas. Kaya naman isang NGO ang nanawagan sa pamahalaan na lumikha ng programang tututok sa pag-alalay sa mga ina sa kanilang pagbubuntis at panganganak. Naritong report ni Chino Gaston. Bago ang panganganak ng inang ito sa LRT, may mga nauna ng insidente ng pagsisilang sa iba pang pampublikong lugar. Tulad na lang ng inang ito na sa gilid ng Manila Bay nagluwal ng anak. Meron din sa mga taxi na inabutan. Ayon sa Public Health and Safety Director ng MMDA, bagamat walang espesipikong ahensya ng gobyerno na nakatalaga sa ganitong mga kaso, kayang-kaya raw nilang tugunan ang mga ganitong sitwasyon. Gaya ng napatunayan nila nang minsang magpaanak sa tapat ng kanilang station sa EDSA Corner Timog. Kasi kung talagang lalabas na yung bata, kusa naman talagang lalabas yun eh. The best way na gagawin namin is to assist yung baby tsaka yung mother. Wala. In fact, wala sa mandate ng kahit siguro ano ngayon, even the Department of Health na yung pangalagaan yung mga naglalakbay pa ng mga buntis.
Kasi talagang ang advice niyan is hindi na dapat maglakbay. Ano't anuman malinaw raw na may responsibilidad ang gobyerno hindi lang sa panganganak, kundi sa paghahanda sa mga ina, bago, habang at pagkatapos magbuntis, ayon sa NGO na likhaan Center for Women's Health. Kung may sapat na kaalaman raw kasi ang mga ina, hindi na sila hahantong sa panganganak sa mga alanganing lugar. Bukod sa kulang sa akses sa impormasyon, problema rin ang kakulangan ng mga doktor, gamot, supply ng dugo sa mga pampublikong ospital. Katunayan, sa gitna ng modernong panahon, may 4% pa rin ng mga kababaihang nabuntis sa bansa na nanganak na walang kaagapay na doktor o kahit hilot, batay sa 2008 National Demographic and Health Survey. Ang dahilan kasi ng madalas na pagkakamatay, 80%, ay yung mga complications nung panganganak, yung actual na delivery. So, pagka na-delay yung paglapat nung tinatawag na emergency obstetric care, yung mga paggagamot ng complications, kagaya yan ng paglapat ng dugo, o kaya pag-opera pagka nag-o-obstruct yung baby, pwedeng mamatay yung babae. Ang mga komplikasyon sa panganganak, posible pang mauwi sa maternal deaths. Ayon sa United Nations Population Fund o UNFPA, 11 kada araw o mahigit 4,000 kada taon ang babaeng namamatay sa bansa habang nanganganak. Kaya ayon sa likhaan, isang komprehensibong programang tututok sa mga nagbubuntis na ina ang kailangan ng bansa. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Dalawang araw bago muling sumabak sa ring, naka one-on-one interview ni Chino Trinidad si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Ikinuwento ni Pacman ang mga pinagdaanan niyang pagsubok sa kanyang buhay. Gayon din ang mga natamasa niyang biyaya at tagumpay. Narito po ang bahagi ng eksklusibong panayam. Ano bang hindi inisip ni Manny Pacquiao na nakamit niya? O anong hindi ginusto ni Manny Pacquiao na nabili niya? Nandyan lahat yan. Sabihin ko sa'yo, yung pangarap ko, ang pangarap ko sa buhay ko is 5. Ang pangarap ko sa buhay ko ay 5. Ang narating ko, 30. Mga kapuso, abangan po ang kabuuan ng panayam ng GMA News kay Pambansang Kamao Manny Pacquiao mamayang alas 7. Tulad ng nakagawian, magsasagawa ng prayer vigil si Mami Dionisia Pacquiao hanggang sa laban ni Manny Pacquiao sa linggo. Kauna niyan, makausap natin ng Pacmam o na si Mami D. Mami D, good morning po. Good morning, Igan. Good morning. Wow, ang ganda ng gising ninyo ah. Kampati ba kayo sa abilidad ng inyo po anak ngayon kay Timothy Bradley, yung laban? Okay. Oo. Nagkausap na ho kayo, Mami? Wala. Wala. Baka sa paglaban na niya tapos. So, pagkatapos ho nito, matalo o manalo ang inyong anak, Mami D, tiyak daw na may laban siya sa November 10. Ay, ang lapit lang. Oo. Ang lapit, John. July, August, September, October, November. Ay, 5 months na. Opo, meron po. Ay, ito lang. Ito'y parang rematch yata kay Bradley ulit. Si Bradley lang ang naghamon. Hindi kahapon may kausap kami. Bakit naghamon si Bradley? Alam na tingalin niya matalo siya. Ganun ba? Wala pa ganyan na lang, hindi pa sila naglaban ng race. Oo. Rematch Sinabi agad. niya yun, ako. Ba't hindi kayo lilipad ng Amerika para mapanood si Manny? Hindi naman ako manood. Kasi nag-try ako nanood. Wala akong ma-live doon. Oo. Kasi nandun lahat ng mga... Dito lang ako sa Jinsan. Kasi dito lang ako mag-support sa pagdasal niya sa bahay. Sa bahay niya, may prayer room ang bahay ni Manny. May prayer room. May prayer room ang bahay ni Manny doon. Kasi, Mami din ngayon, kasama niya yung mga anak niya, manonood din, yung mga apo niyo. Yun ang anak kong naiwan dito. Ang ibang mga anak ko doon na sila sa Mami di, ano bang reaksyon niyo at parang malaki na bago din sa espiritual na pamumuhay ng inyong anak? Siyempre, tuwang-tuwa ko, masaya ako talaga. Masaya ako nga, ang anak ko. Andiyan sa Panginoon at Ano po? Ayun,